Pascal Siakam muntik na palang maging pari bago maging NBA player. Pero bago yan mga idol, isang trade scenario ang yumanig sa mundo ng NBA. Posibleng lumipat sa Los Angeles Lakers ang dating Defensive Player of the Year na si Rudy Gobert. Matapos kasi ang sunod-sunod na pagkabigo ng Minnesota Timberwolves sa Western Conference Finals, usap-usapan na maaaring isabak sa trade si Gobert para maibalik si Naz Reid sa kanilang roster. At kung may isang team na desperadong kailangan ng center, yan ay walang iba kundi ang Lakers. Ayon sa ulat ng Clutch Points, posibleng maging kapalit ni Gobert sila Austin Reeves kasama sina Gabe Vincent at Maxi Kleber. Kapalit, si Gobert at ang young forward na si Josh Minott. Pero teka lang, malaking sakripisyo ito para sa Lakers. Si Reeves ay may breakout season ngayong taon, nag-a-average ng 20.2 points kada laro. Mula undrafted player hanggang maging pangunahing scorer sa Los Angeles, tunay na inspiring. Ang tanong, worth it ba si Gobert kapalit ni Reeves? Oo, bumaba na ang depensa ni Gobert ngayong season mula sa dating 2.5 to 3 blocks per game, ngayon ay 1.4 blocks na lang. Offensively, limitado pa rin ang galaw ni Gobert, pero sa kabila niyan, elite rim protector pa rin siya. At para sa Lakers, sapat na raw na may malaking katawan sa loob para kumuha ng rebounds at mag-anchor ng depensa habang nandyan pa si LeBron James at Luka Doncic. Sa panig naman ng Timberwolves, ang pagkuha kay Reeves ay malaking tulong sa opensa nila. Kapag nag-retire si Mike Conley, maaaring si Reeves ang tumayong bagong playmaker. Mas magiging explosive din ang combo nila ni Anthony Edwards habang binibigyan ng mas malaking role si Naz Reid bilang starter. Kung matutuloy ang trade na ito, maaaring pareho itong panalo para sa dalawang koponan. Lakers na desperado para sa rim protector at Timberwolves na naghahanap ng mas flexible offensive guard at playing time para kay Reid. Abangan natin mga idol kung ito na nga ba ang susunod na blockbuster trade sa NBA offseason. Samantala, kilalanin naman natin si Pascal Siakam na ipinanganak noong April 2, 1994 sa Douala, Cameroon. Sa una, siya ay nag-aral sa seminaryo na may layuning maging pari, ngunit sa edad na 15-year-old, pinili niyang tahakin ang landas ng basketball. Hindi tulad ng karamihan sa mga profesional na manlalaro, nagsimula lamang si Siakam sa organisadong basketball sa edad na 17. Sa kabila nito, mabilis siyang umangat at naging bahagi ng New Mexico State Aggies sa kolehiyo. Noong 2016, siya ay napili bilang ika-27 pick sa unang round ng NBA draft ng Toronto Raptors. Sa kanyang rookie season, naging bahagi siya ng Raptors sa 905 sa NBA D-League kung saan tinulungan niyang makamit ang championship at siya ay tinanghal na Finals MVP. Pagdating naman noong 2019, kinilala si Siakam bilang NBA Most Improved Player matapos ang kanyang malaking kontribusyon sa pagkapanalo ng Toronto Raptors sa kanilang kauna-unahang NBA Championship. Pero noong January 2024, lumipat si Siakam sa Indiana Pacers mula sa Toronto Raptors. Sa kanyang unang buong season kasama ang Pacers, naging mahalaga siyang bahagi ng koponan. Kaya ngayong 2025 NBA Playoffs, pinangunahan ni Siakam ang Pacers sa Eastern Conference Finals laban sa New York Knicks. Sa Game 6, nagtala siya ng 31 points, 3 blocks at 3 assists na nagbigay daan sa Pacers upang makapasok sa NBA Finals sa unang pagkakataon mula noong 2000. Dahil dito, siya ay tinanghal na Eastern Conference Finals MVP. Si Siakam din ay 3 beses na naging NBA All-Star at napabilang sa All-NBA Second Team noong 2020 at All-NBA Third Team noong 2022. Kaya ang kwento ni Pascal Siakam ay patunay na sa pamamagitan ng determinasyon at sipag, maaaring makamit ang tagumpay kahit na nagsimula sa huli. Pero kayo mga idol, ano ang magsasabi nyo kay Pascal Siakam na ngayon ay possible nang makuha ang kanyang ikalawang NBA title? Huwag kalimutang mag-like, share at subscribe para sa mas marami pang NBA updates.